Hi mga karagarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Hindi pa rin ako makamove on sa nangyari sa Binibining Pilipinas 2024 na kung saan biglang reunion ang mga Binibinis Queen, di ba? At isa sa mga eksena doon yung paggaw ni MJ Lastimosa mula sa kanyang iconic na national costume. Larong-laro kasi maring MJ mga karag-karag. So, kagabi nanood ako sa pa-live sa Binibining Pilipinas, ay nabusbam talaga ako. Uy, nanindig yung mga balahibo ko mga karag-karag. Yung ano ba, yung naglabasan bitaw yung mga Binibinis Queen mula doon sa mga runner-ups na mga kandidata, yung mga na-unplaced na mga kandidata sa lumaban sa international pageant, tapos yung mga kandidatang nakapag-uwi ng corona sa Pilipinas na kung saan karag habang pinanood ko yung mga beauty queen natin na nakasungkit ng corona sa international pageant na anak jud ko mga karag-karago, tapatan muna nila o lamangan muna nila yung corona sa Pilipinas para masabi nilang powerhouse country sila. Pero sa nangyari kagabi, hindi pa rin nila maagaw sa Binibining Pilipinas ang titulo na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Asia na powerhouse country pagdating sa beauty pageant. Laban! Madam Araneta Stella, thank you so much. Yun talaga yung yung pinaka-highlights mga karag-karag nung ipinalabas si Madam Stella Araneta sa screen na kung saan andun talaga siya na sa taon na to nasaksihan pa rin ni Madam Stella yung mga beauty queen niya na nilaban sa international stage, natalo man or nanalo. Andito pa rin si Madam Stella Araneta. Isa sa mga pinakamalaking achievements sa mundo ng beauty pageant ang Binibining Pilipinas Organization, lalo na sa mga beauty queen natin na nakapag-uwi ng placement, nakapag-uwi ng corona, di ba? Masabi talaga natin bang, wow, thank you Stella Araneta. Yun talaga yung magiging reaction ko mga karag-karag kagabi. Na masasabi natin 60 years, di ba? Once, sabi nga nila, once a binibini, always a binibini. Kaya man nilang pantayan, kaya man nilang lamangan, pero hindi nila maibura ang legacy ng Binibining Pilipinas Organization sa mundo ng beauty pageant. Kaya, bravo! Kahit sa taon na to masasabi nating tahimik lang ang ganap sa Binibining Pilipinas, hindi siya masyadong maingay sa sa social media kasi nga dalawang corona na lang yung natira sa kanila, di ba? Pero kagabi mga karag-karag, pinakita talaga ng Binibining Pilipinas na organization na proud, di ba? Napakabongga. Yung bitaw, yung puso maantig mo, yung puso mo bilang beauty pageant lovers ka. Ako nagsimula ako maging big fan sa mundo ng beauty pageant sa panahon ni Venus Raj. Hanggang ngayon, ito na, chismosa na si Kuragan sa mga paintriga at mga pa-iskandalo sa mundo ng beauty pageant. Updated, kahit laging late. So yung mga karag-karag, at kagabi nga, yung mga pa-eksena din ng mga kandidata sa kanilang laban sa corona sa Binibining Pilipinas 2024, magiging honest yung reaction ko, wala, kalma lang ako. Hindi ako yung nanood na, agoy, nanalo. Wala, kasi hindi ko kilala yung mga kandidatang lumaban ngayon sa Binibining Pilipinas, maliban na lang kay Doc Tricia. Kasi siya yung beat ko sa International Crown, which is naiwi niya yung second runner-up. So, nung yung winner sa Binibining Pilipinas Globe at sa Binibining International, Binibining Pilipinas International, gwapa gyud si Mirna mga karag-karag. Barbihan kayo siya face lock naging ko hala kagwapa. Ang lakas na naman ng laban ng Pilipinas sa Miss International pageant nito. Morena, tapos naalala ko si Janicel Luwina sa kanya mga karag-karag. Ewan ko kung mali ako ng pronunciation or bigas sa pangalan ni Janicel. Janicel ba yun? Na kung saan kagabi nakita ko rin siya na nandoon na talagang na niya yung motherhood niya kasi nag-iba na yung shape ng katawan niya, pero yung pa-flip ng kanyang buhok ba, tapos ganda pa rin, di ba? So
Ayun mga karag-karag, ano pa ba ang pinaka-highlights? Yung Q&A portion na kung saan si Madam Gloria Diaz para kinabahan yung mga kandidatang ang magtanong bitaw si Madam Gloria Diaz kasi wapak na siya mangutaan na siyang kuano eh. Amot lang. Alam niyo naman, bobo nag-English kuragan pero pag si Madam Gloria na talaga yan, ayun, epic. So, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction niyo sa nangyari sa Binibining Pilipinas 2024. Ano yung pinaka-iconic na highlights na hindi nyo malilimutan sa taon na to sa pag-celebrate ng 60 years sa Binibining Pilipinas Organization 2024. Magingay tayo sa comment section at manilak sa kong lamin na anas ko na. Kung at hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko na karag. Ang babae lagi nagkarag-karag. And see you in my next vlog. Bye!